Mabilis nga lang ba ma-approve dito sa Atome? Tara, alamin natin. So, nung August 5, ay nag-download ako sa Play Store nitong Atome. So, sa mga hindi nakakaalam dito sa Atome, para rin siyang home credit. Pwede tayong makautang ng product at pwede rin cash. So, ayan, in-enter ko nga yung number ko kanina, tapos nag-aantay lang ako ng OTP. Pwede tayong pumili kung Viber, kung SMS, or kung gusto nyo with voice or tatawag sila sa'yo. Tapos, syempre, kapag nakapili na kayo, easy-intayin nyo yung OTP. Tapos, syempre, i-enter nyo dito. Kapag okay na, ang need naman natin ilagay dito is yung passcode natin. So, 2 beses yan para nga ma-confirm kung tama ba yung passcode na nilagay natin. Once na maging okay na, ayan na siya. So, hindi pa ibig sabihin nito is makakapag-utang na tayo agad. Ginawa lang kasi natin kanina is gumawa lang tayo ng account para makapag-login dito. So, dito may makikita kayong card tsaka itong cash. Tapos, meron nga ding savings. So, itong cash na to is cash loan ni Atome. Pero dahil nga new user pa lang ako, ay hindi pa ako eligible. So, syempre, clinic ko lang itong join waitlist kasi malay mo, diba? Sa ilang weeks or months na paggamit ko neto ay maging eligible na ako. So, dito naman tayo sa card. So, itong Atome card ay buy now, pay later ni Atome. Payable siya in 3 months up to 6 months. At ang maganda dito, 0% interest siya kapag nagbayad kayo before due date. Wala din daw annual fees or mga hidden fees. At pwedeng umabot ng 200,000 ang credit limit nyo. Syempre, wag nyo expect agad yon. Ito nga, lastly, 3 at hanggang 6 months lang kayo pwedeng magbayad. So, hindi pwede dito yung 1 year. So, ito nga, click na natin yung apply for free. So, ang unang-una natin gagawin ay pipili tayo ng Atome card natin. Dito, may choice kayo kung gusto nyo kumuha ng physical card or hindi. Pero, need nyo pa rin pumili dito ng card kasi in case na gusto nyo na, ay may choice na kayo. Tapos next naman is click natin yung allow access, pati yung location natin. So yung next naman is yung ID naman. So ang tinatanggap lang nila is itong national ID, UMID ID, SSS card, driver's license at yung passport. So sadly kapag wala kayo kahit isa dyan sa mga ID na binanggit ko, ay hindi kayo makakapag-apply. Kasi nga yung 5 lang yung tinatanggap nila. So kapag naka-choose na kayo kung anong ID type yung gusto nyong gamitin, ang next naman is pipicturean nyo yon. So dito hindi nila pinakita yung pag-capture ko ng ID ko kasi nga blinak nila. So bawal yon. Hindi nila inaalaw makapag-screenshot or screen record kapag magpipicture ka ng ID. So wala kang magagawa doon. Tapos yung next naman is yung mga personal information. So unang-una na nga riyan ay yung nationality, country of birth, place of birth, mother's maiden's name or yung pangalan ng nanay nyo nung pagkadalaga. Tapos yung email address. So, dapat gumagana yan. Tapos yung next naman is yung education. Tapos marital status. Pati yung character reference information. So, ako ang nilagay ko na lang dito is yung sa asawa ko, information niya, yung number niya. Tapos nilagay ko sa relationship is spouse. So, doon wala naman naging issue. Kahit nakamag-anak pa or asawa mo yung ilagay mo. So dito sa work, ang nilagay ko is self-employed nung una pero ang dami nilang hinihingi. Kaya yung nilagay ko na lang dito is dependent na lang. So wala rin namang naging issue doon. Tapos clinic ko na yung next. So dito gusto nilang ilagay mo yung name mo na ipiprint nila sa card. Kung full name ba, kung name at surname lang, pati yung address para sa pagpapadalhan nila ng card. So ito, kahit ayaw mo pa ng card, need mo pa rin mag-fill up kasi nga, once na gusto mo ng physical card, ay idediretso na lang nila isend sa'yo. So ang next naman is yung facial verification. Syempre, pinaka-importante, dapat wala kayong glasses, walang hats or headscarves. Tapos, naka-fit dapat yung face nyo sa frame. Tapos, ayan, kapag okay na, i-wait lang natin siya mag-process. Yan nga, sabi pa nga, magti-take daw siya ng 1 minute. Pero, ayan na, application completed. Give us 3 days para ma-review daw yung application natin. So, nung ginawa ko to is August 5. At i-check natin kung before ba mag-August 8, ay naging okay na siya or na-approve ba ako or hindi. So, before ko sabihin sa inyo, si Atome nga pala ay may promo ngayon na spin and win. So, kapag gumawa kayo ng Atome card, using yung link ko sa baba or sa description or sa comment section, ay magkakaroon kayo ng chance na manalo ng iPhone 16. Meron din yung mga surprise toys, tas may voucher pa. O diba, uutang na lang kayo tapos magkakaroon pa kayong chance na manalo ng iPhone 16. Kaya mag-register na kayo gamit yung link sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap pa.
So ito nga kagabi, nagulat ako kasi biglang may nag-notify sa akin na na-approve daw yung Atomic Card application ko at nagkaroon ako ng 4,000 na credit limit. Imagine na, mas malaki pa to sa last pay later ko, pati sa TikTok pay later ko, kahit sa Lazada Fast Cash ko ha. Kasi ito, 4,000 agad yung unang bigay sa akin. So kaya dali-dali ko siyang chinek at tinignan ko nga kung totoo ba. At kitang-kita nyo naman na meron na akong 4,000 na credit limit dito sa aking Atomic Card. So dito sa gitna mababasa nyo rin na kapag nag-apply daw ako ng physical card, ay marami pa akong ma-unlock na exclusive perks at additional services na tanging yung may mga physical card lang yung nakakapag-avail. Tapos kung makikita nyo rin kung new user kayo is marami rin mga vouchers at discounts just like na lang sa Lazada. So itong 4,000 na credit limit ko ay pwede pang tumaas up to 10,000 ha, imagine. Basta syempre gawin ko lang yung mga available tas sa akin. Tapos, dapat maayos din ako magbayad. Yun yung number 1 talaga para tumaas yung credit limit ninyo sa mga utang ninyo. Next time, magta-try akong bumili gamit itong Atomic Card sa Shopee or sa Lazada or sa TikTok if meron man. So, yun nga na. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.